Magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat sa dumadagdag na subscriber. Maski pa konti-konti, okay na yan. Hindi ako nangangarap ng mga silver, ha. Mga friend, basta magkakaibigan tayo, nagkakilala tayo, okay na. Masyado magulo ang mundo ng politika. Pumunta ho tayo sa mundo ng showbiz. Baka medyo maayos, no? Mag-showbiz muna tayo para masyadong Metro Manila, baha. Grabe, swerte ho kami rito, maski paano. Salamat sa Panginoon. Hindi ho uso baha rito sa amin. Dito sa Tiaga, hindi po. Santiago, yun, uso. Dito, hindi ho eh. Dito tayo mga friend, ha. Revelasyon. Alam niyo ba kung ilang views to meron? 35,000 views. 4 hours ago lang po ito. Dito ko mukhang talagang mas marami pa rin mas malakas sa showbiz kaysa sa politika, ganun ba? No? Pauline Luna, pinakilala ang tunay na ama ni Tali Soto. Big, hindi matanggap. Putik yan. Pakinggan natin. Luna, pinakilala na sa publiko ang tunay na ama ni Tali Soto. Vic Soto na paiyak ng malaman. Tila ngayong araw nga lang sa latest interview ng aktres sa Fast Talk with Boy Abunda na pag-usapan ng buhay nito ngayon bilang single mom sa mga anak nito. Kung gayon kakahiwalay pa lang ito sa asawang si Vic Soto. Ayon kay Pauline, sa ngayon Tito Boy, sobrang hirap ng sitwasyon ko dahil sobrang multi ko sa lahat bilang ina at ama sa mga bata. Pero lahat ng yun ay ginagawa ko lahat para sa kanila. Dahil sila ang lakas ko sa lahat ng pagsubok na dumadating sa aking buhay. Nananatili akong matatag. Ano ba naman pagsubok yan? Ang ganda-ganda ho ng kasal nito. At ang sweet-sweet nilang dalawa. Mabalisin. Kung saan sila pupunta, wala hong paglagyan ng pera. Ang kanila, paraiso na ito di ba? Ang ganda ho ng bahay nito. Bakit nagkaganito to? What's wrong? Tuloy. Para sa kanila. Sa kabila naman nito ay may napansin nga ang mga netizens kung saan nagpapukaw ng pansin sa kanila ang pag-iibang itsura ng panganay na anak ni Pauline Luna na si Tali Soto na tila nga daw hindi na nito nahawigang ama na si Vic Soto habang ito ay lumalaki. Sa isang larawan nito ay inedit at kinumpara nga ng ilan ang larawan ni Win Gatchalian at Tali Soto kung saan ito nga Sabit pa si Senador Win Gatchalian dito Napanood niyo na ba to? Mukha yatang magkamukha yata. Buisit, tuloy. nga daw ay tila kamukhang-kamukha ng senador na ito. At ayon sa kaalaman ng marami, ito ay ex-boyfriend ni Pauline Luna taong 2007. Subalit, Puchan, tulis talaga. Matulis din pala ito si Win Gatchalian, Beauty queen ng, nito ngayon Ano yun, nakalimutan ko. Pero maganda yung beauty queen, sexy, ba? Tuloy. Manalo yata, Bianca Manalo yata, di ba? Tuloy natin. sa pagkakataon naman na ito ay matatanda ang taong 2007 nga marami nang naglabasa na speculation at issue ukol sa naging relasyon noon nila Pauline Luna at Win Gatchalian na nagkaroon ng buntis issue. At usap-usapang ito nga daw ay hindi pinanagutan ng senador na ito na maaaring si Tali nga daw ang bunga ng lahat ng kanilang magandang pinagsamahan noon na inakulang ni Vic Soto na kanyang anak ito. Tumatayo yung balahibo ko. Ang lupit mo, Senador! Tuloy. Ngunit sa kabila naman nito ay tila nga naging missing action naman dito si Win Gatchalian at nanatili na lamang natahimik sa media at sa Senado na nagmamaang-maangan na walang kinalaman sa nangyaring ito at noon din napabalitang umatras. Nagmamaang-maang. May magbibigay tayo ng reaction dito na ang gulo ng politika, mas magulo yata ito showbiz Muna si Pauline Luna maging co-host ng It Bulaga. Pero mas maraming views yung showbiz kaysa sa politika, ha? Tuloy.
dahil sa masela na pagbubuntis nito sa kanyang panganay na anak, na ang ikinadahilan lang ng aktres noon ay mag-iibang bansa muna ito at magbabakasyon ng ilang taon. Ayon pa sa source, sinakripisyo nga daw ni Pauline na iwanan nito ang showbiz career niya, alang-alang nga daw sa kanyang sarili at anak, para umano umiwas sa issue at stress dahil ito nga ay masama sa kanyang pagbubuntis. Samantala lumipas nga mga araw at muli ngang binuhay ni Manay Christie sa kanyang YouTube channel ang usapin at issue mula kina Pauline at Win na siyang ikinagulat ng lahat. Matapos nga nitong ibulgar ang deleted photo nila Pauline at Win kung saan nasa simbahan ng mga ito at may family picture ang mga ito na tila nga ay isinelebrate ng mga ito ang binyag ni Tali. Sa kabila naman ito ay umani naman ang samot-saring reaksyon dito. Ibig sabihin, hindi alam ni Vic Soto yan. No comment. Tuloy. Mga netizens at may ilan nga din na minention si Bossing Big kung ano umano maging reaksyon nito sa pagkakaroon ng anak sa labas ni Pauline Luna sa ibang lalaki. Ngunit tanging manager na nga lang ni Vic Soto ang nagpaabot ng kanyang official statement sa mga fans at concerned citizen ukol sa love triangle umano sa kanila ni Win Gatchalian at Pauline Luna. Ayon sa manager ni Vic, "For everyone's clarify, I will admit the truth. Yes, it is true that Pauline has child with Win. It is my responsibility and Inamin ng manager ni Vic Soto na may anak talaga si Pauline Luna kay Win Gatchalian. Putik, lumalaki ah. Paano yung issue ng buntis naman may anak naman si Vic Soto kay May Mendoza? Dati magalit si May Mendoza doon sa asawa niya dahil may anak pala kay isang babae rin na 5 taon na raw edad. Ang gulo to, parang bulbul din. and I am the father of the child because I felt sorry for Pauline's situation then. I truly love Pauline's more than myself, so I also fully accept their child with Win. I did not make mistakes in choosing." Alam pala ni Vic Soto na may anak si Pauline kay Win Gatchalian. Ganun ba yun? No comment. Tuloy. Pauline, even though she has a child with someone else. It is not a loss of masculinity. Sa ngayon nga daw inamin din ni Vic na financially nga ay sinusuportahan din ni Win ang pangangailangan ng anak. At wala na nga daw ngayon connection at communication ngayon sina Pauline at Win. Hanggang dito na lang ang kaya kong maibigay na pahayag at informa. Bianca Manalo. Ang ganda kasi ng Bianca Manalo din. Talagang matugulis din to si Senador. Pasa. Alam niyo, mahilig din ako sa Marites. Ito sila na naman, Vic Soto, di na kinaya, naglabas na ng galit laban kay Pauline Luna matapos ang naging pagtataksil. Putik yan, sino ba talaga taksil? Dati si Vic Soto taksil dahil kay May Mendoza. Ngayon naman, si Pauline Luna naman taksil. Dati naman, taksil naman daw yung asawa ni May Mendoza. Mamaya, bigitay ko ba ito? Tuloy. Lagot na, Vic Soto hindi na kinaya, naglabas na ng galit laban kay Pauline Luna matapos ang naging revelasyon nito tungkol sa kanilang mga anak. Marami pa rin ang hindi makapaniwala sa sinapit na sitwasyon ng relasyon nila Vic Soto at Pauline Luna matapos nga ang pagkakasangkot ni Vic Soto sa controversial din na hiwalayan nila May Mendoza at Arjo Atayde. Matapos yung gulo, di ba? Nasangkot si Vic Soto kay May Mendoza at hiwalayan Arjo Atayde. Ngayon naman, nasasangkot naman si Win Gatchalian sa ang putik ko. Kalaman ni Pauline Luna na naanakan ni Vic Soto si Maine ay agad itong nakipaghiwalay dito, kung saan ay tuluyan na nitong iniwan si Vic Soto at nilisan ang kanilang tahanan. Madami ang nagulat dito dahil napakadali daw para kay Pauline ang itapon lang ang kanilang pinagsamahan ni Vic Soto. Ngunit matapos lang ang ilang araw na lumipas ay tahasan ang isiniwalat ni Pauline Luna ang totoo.
Dito inamin ito kung sino ang totoong ama ng kanyang anak. Buong akala ng lahat ay si Vic Soto ito. Ngunit matagal na panahon niya rin pala na itinago ang Hanggang kayo ha. 22 hours ako lang ito. May 44,000 views naman to. Ba, talaga. lahat ng katotohanan. Madami naman ang nagulat sa naging revelasyong ito ni Pauline Luna. Hindi rin sukat akalain ng lahat na magagawa niya ito kay Vic Soto. Ngunit isang panayam naman sa kanya ay dito lakas loob na niyang inamin na hindi si Vic Soto ang ama talaga ng kanyang mga anak. Naging tanong tuloy ng marami bakit nagawang tiisin na tanggapin ito ni Vic Soto gayong alam pala niya na hindi niya ito tunay na mga anak. Ayon sa usap-usapan ay pinilit daw nitong isave ang marriage life nila. Kaso habang tumatagal daw ay lalong lumalala. Kaya natuon ang pansin nito sa ibang babae hanggang sa naanakan nito. At dito na nakagkakuha ng tiyempo si Pauline Luna para makawala kay Vic Soto. Ay, magbigay na ako tayo dyan. Inaabot ko, napunta ako sa showbiz visit. Pero, masyado na tayong bugbog sa politika. Anak ng pating bukas, magpolitika ulit tayo. Alam nyo kasi. Alat na eh. Ha? Kasalanan yata natin eh. Diba? Kalat na eh. Kasi, alam nyo lalaki. Dalawa kasi ulo namin eh. Sakit lang ko. Kung minsan, yung ulong malaki, tinatalo ng ulong maliit. Di ba ganun kalat ni? Ha? Huwag mong ganun, mga sir, mga boss. Siyempre, gamitin natin yung ulong malaki. Huwag tayong masyado nagpapatalo doon sa ulong maliit. Ano sa palagay mo, kalat ni? Di ba dapat magkaroon kaya ng batas na wala nang divorce? Pag napatunayan ng ibabaw yung ulong maliit sa ulong malaki, putol yung ulong maliit. Putik yan. Pero minsan mga boss meron din yung mga babae na lalakero din o di ba? Pero ako take ko diyan maski sabihin natin na ano tayo doon sa babae, panatiliin natin nangingibabaw yung ulong malaki, huwag yung ulong maliit. Di ba? Mga pre. Ewan ko. Ang dami yung ano to. Bianca Manalo yung ni Senador Sherwin Gatchalian. Kung totoo to ang inasabi, bakit wala daw sa mainstream media, puro social media. Kung hindi totoo yan, di so be it, di ba mga boss? Pero kung totoo yan, sabi. Ang gulo, no? Dati biglang lumabas yung May Mendoza. Galit na galit siya kay Arjo Atayde. Dahil nilihim daw na may anak siya. Nakalimutan ko yung babae, magandang babae. Puti-puti, Mamaya, eto naman ngayon, biglang si May Mendoza pala. Ang may kasalanan daw dahil siya raw ang unang may relasyon kay Vic Soto. Biglang nagalit naman si Pauline Luna kay May Mendoza kay Vic Soto. Pinimanda sila. Biglang eto na naman ngayon. Si Pauline Luna pala, may anak pala sa taragis na buhay yun. Ewan. Kawawa ho yung mga binaha, mga friend. Grabe. Maynila, Lubog, Caloocan, kung saan. Grabe ho, Hindi pa ho masyado yung bagyo na yan. What more kung talagang
Yung talagang matagal na bagyo. Putik yan. Pero sabi ni Bongbong sa kanyang zona, di ba? Meron raw 5,000 mahigit na flood control project ang natapos. Kanina pinapanood ko sila Secretary Llamas eh. Asan ni Kaabay yung asan na ho yung asan na parang hinahanap eh. Marami kasi sinabi si Bongbong na mga kung ano-ano na sabi ko sa inyo mahirap intindihin eh ng isang nasa mababang laylayan, mga milyon-milyon na kung ano-anong mga pinamigay niya, kasi ganito sa mga magsasaka whatsoever o ano, di ba? Hirap mong intindihin yun. Sa akin nga, hindi ko nga naiintindihan din yun. Sa totoo lang, hindi na mali ko ba doon sa kung anong pinamigay sa mga farmer, sa mga fisher folks na kung ano-anong mga fingerlings o whatsoever, di ba? Hindi ko alam yan. Lalo pa yung mga ordinaryong, di ba? Yung ano ko lang, yung Pogo, ha? At saka West Philippine Sea, yun lang dun. Balik tayo dito kay Vic Soto. Gulo nila, no, mga friend? Kaya kung minsan swerte pa rin ako. Baka kalat ni 46 years na kami ng asawa ko, hindi kami nag-iwalay. Pero meron din akong mga tag dito. Siyempre makulit din tayo ng mga panahon na, di ba? Pero yun nga. Mas nang ibabaw yung ulo ko sa taas kaya sa ulo ko sa baba. Pamilya di ba? Pero itong mga tao na to parang wala na akong kwenta, pamilya di ba? Ito kayo mo granding kasal pagkatapos ganyan lang aabutin, di ba? At yun parati sinasabi. Ang pinagsama ng Panginoon ay hindi kayang paghiwalayin ng tao. Kaya nga, sagrado ho yung kasal sa simbahan na sinasabi. Di ba? Dahil ang mga nagkakasal pa ho dito sa mga celebrities na to, hindi ho basta-basta pare, mga monsinyor, mga talagang milyon ang gastos sa kasal. Di ba, mga boss? Hindi pa nagtagal Pero si Paul Luna, naka 14 years daw yata sila ni Vic Soto na mga ganun-ganito whatsoever mga friend, ewan. Si Sara Duterte, tagal-tagal niya ng asawa si Carpio, pero ayaw niya gamitin yung apelyido. Vice President Sara Z. Duterte. Carpio, out. Maintindihan, no? Baka hindi naman siya kasal. Kaya sa asawa niya, kaya ayaw niya gamitin yung Carpio. Gulo, no? Mga friend. Hindi kagaya ni BP Lenny. Robredo ang gamit. Diba mga boss? Ay nako. Ewan. Ang gulo-gulo ng tama ako diba? Kahapon yung vlog ko. Hindi yan si Marcos. Yung nagsisisinghot ng Hindi. Kasi buhok. Di tama ako. Yun ang findings nila. Yung buhok. Hindi ganyan ang buhok. Yung tenga-tenga. Yung buhok, doon maliwanag pa sikat na araw na hindi si Bongbong yun. Kasi nga parang nagpagupit lang kay Barberong Tasio yung nasa retratong nagsisisinghot ng sinasabing cocaine. Diba? Tsaka yun nga, paulit-ulit. Hindi kayang, kung ganito lang gawa na itong mga bata ni Digong na to, magngangak sila Harry Roque, wala ho yan. Malabo pa ho sa tinta ng pusit yan. Hintayin natin, baka may bago na naman silang ilalabas na video, diba? Wala ho yan. Nag-ano lang sila. Bitterness, at saka yun nga. Yung inaano ni Digong, na kinatatakutan niyang mangyari, kaya ayaw niyang bumaba sa pwesto, nangyari na. Pero alam niyo mga friend, kung hindi sila naging masyadong sugapa, sa kwarta, gusto nila kasi, sila pa rin ang magkamal Yung Duterte pa rin ang magkamal di ba? Dito sa gobyerno ni Marcos. Yun ang nangyari, di ba? Tayo mo, 120 million, 11 days, inubos. Kung ano-anong wala
kung ano lang sila, naging modulate lang sila sa pagkisama kay Bongbong, hindi talaga sila gagalawin ni Bongbong eh. Pati ICC, di ba, sabi ni Bongbong, wala, hindi ka pwede, hindi tayo makikooperate whatsoever, o, di ba? At saka wala na akong hindi ko nahabol yung kung ano man na nangyari sa administrasyon ni Duterte. Sinabi ni Bongbong yan. Tapos na ikayan. Dito na tayo ka. Let's move forward. O, di ba? O, ano ngayon? Si Duterte ayaw pa mahundo. Hindi pa kasi kayo nasiyahan sa nakamal ninyo nung panahon ninyo? Gusto nyo pa pumicture dito? Iba na istorya, di ba? Tsaka hindi naman kayo laki-laki nga binawasan na rin si Sara Duterte ng bodyguard. 75 daw binawas. Barya lang yun. Oo, kaya ni Sara yan. Daming bodyguard ni Kibuloy. Di magtalaga siya, di ba? Mga secret bodyguards na galing sa kampo ni Kibuloy. Simple as that, di ba, mga boss? Yun lang yun. Wala yun. 433 ang Vice Presidential Security Group. At ang budget pala niyan, 2 bilyon. Ng pating, si Sara Duterte. Sa ano pa lang yun, sa BP pa lang, di ba? Ewan ko. Pero, expect the good news yan. Hindi na bibigay yan bibigay na ni Marcos yan, si Duterte na yan. Tapos na yan, malamang sa alamang. Magkulab na po tayo. Oy, meron pa tayo showbiz, maski pa paano, sumingit ako ng konting politika, di ba? Yun ang pogo, His Excellency. Kailangan tuloy mo yan. Galit na galit ka sa SONA, sa pogo, maraming lumalabas na mukhang hindi matutuloy ang galit mo. Sa'yo baksak niyan, Sa'yo baksak niyan. Kailangan lahat ng pogo, kailangan yan, His Excellency, wala kasi sinuhin dyan. Lahat ng pogo, ban. Kayang-kaya mo yan kung gugustuhin mo, sa'yo balik niyan. Baka wala naman maniwala sa sasabihin mo. So na mo sinabi yan, di ba? Magkulab na tayo. Shout out, Jojo Diestro. Good afternoon po from Iloilo City. Welcome to the club, Jojo. Pangalan pa yung kapatid ko. Estrelita Heroes, shout out. Good evening po, Sir Roque, watching from Japan. Estrelita Heroes ulit. Sir Roque, wala na sa hulog talaga mga alipore si Digong nyo. Pare-pareho lang silang mga praning. Siyempre. Same feather flocks together nga, Estrelita Heroes, di ba? Tell me who your friends are, I'll tell you who you are. Pare-parehas nga sila, di ba? Kalat ni Baya, shout out. Basta kabayo, gwapo, pakit naman si kabayo. Hindi nga mukhang kabayo, mukhang chonggo, hype din. Estrelita Heroes ulit. Imposible naman walang basbas ni Digong nyo. Yan pagpapalabas ng pulburon video na yan. Sa LA, nag-deny naman kaagad si Fentanyl. Wala daw silang kinalaman dyan sa maisog LA pulburon na yan. Luklukan sinungaling talaga yung si Digong nyo. Mayan, malapit ng kainin ng lupa, ayaw pang magpakabait. Oh my goodness, sabi Estrelita Heroes. Shout out, Miss Akira Milos. May you have a beautiful day. Ingat at magpakabait ka palagi. Shout out, Akira Milos. Sabi ni Kalat ni, kamusta ka na ba? Dapat okay ka lang, Estrelita Heroes ulit. Dapat i-disbar na yan si Bibi Gandang Harry Roqueta at si Glenda Chong. Masyadong pasaway na mga Barbie, sabi niya. Malapit na yan. Tatapusin yan, tingnan mo. Dapat yung ulo mo lang tagpasin. Kalati Baya ulit. Good evening, Kasani. Diretso lang, Kasani. Bombayin mo na ng bakbak. Yun nga. Showbiz tayo yung kalat niya. Estrelita Heroes ulit. Si Maharloka, ang hilig mangoleksyon ng kaso. Another na naman yan. Kawawa yung mga nabubudol ng mga yan. Mga nauuto.
Pero alam mo, Estrelita Heroes, tignan mo yung views ni Maharloka. Ang dami Ang targis yan. Estrelita Heroes ulit oh. Kawawa ang ating bansa kung si Sara Mau ang magiging pangulo ng ating bansa. Dati sabi nila si FBP Lenny ang lutang. Disente si FBP Lenny. Kahit na binabaso si Digong nyo, nagpunta pa rin sa SONA. Di kagaya ni Sara Mau. Ewan ko sa inyo ng tatay mo at dalawa mong kapatid ang sasakit ninyo sa bangs. Totoo yan, Estrelita ka. Porwig Peña, shout out. Shout out, Idol Rocks, good PM, mabuhay, Rocky Warriors. Uy, long time lossy, Porping ha. Mukhang saan ka ba naligaw? Ang dami naman ito, Estrelita Heroes ulit oh. Praning lang ang naniniwala dyan kay Digong nyo at mga alipores niya. Sana papasukin na ang ICC para matapos ang kahibangan ng mga hinayupak na Digong nyo na yan. Nililihim namin ni Bongbong yan, ha? Porwig Peña ulit, oh. Kaya papasukin ng ICC, sabi niya. O, di ba? Doon ang punta niyan, eh. Estrelita Heroes ulit. Anak ng teteng. Humirit na naman si Digong nyo. Naglabas naman ng statement na magpa-hair follicle drug test daw si BBM. Bakit? Ikaw, Digong nyo, noon sa say ni F. Senator Trillanes, magpa-drug test, kaayaw mo. Di ba? Nagpapa-drug test kahit isang beses, ultimo salin mo nga, di mo maipakita eh. Totoo yan, ha? Estrelita Heroes ulit, oh. Masawig pa nga ni Digong nyo yung nasa pulburong video eh. Maputi lang at pogi lang yon nasa video kaysa kay Digong nyo. Malupit to si Estrelita na to. Galit kay Digong talaga to. Sino naman matutuwa, di ba? Librado Ludovico, shout out. Hello and blessed morning, Karoks. As all Rocky Warrior supporters watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Peke daw yung video, bleng-blong. Huwag mong palampasin ang ganitong galaw ng mga Dutertaning. Tabla-tabla na ang laban ano? O, di ba? Talaga dapat eh. Elizabeth Iscare, shout out ah. Good evening, Sir Rox. Grabe talaga ang ginagawa ng mga Duterte camp na yan. Sila lang naman ang gustong papagsakin ang BBM administration. Garapalan na talaga. Kinikilos ng mga ito. Halos lahat gagawin. Makumbinsi lang ang mamayang Pinoy na mawala sa poder at si Sara ang pumalit. Di ba, Sir Rox? O, yun nga. Ang problema, hindi naman sobrang tanga ng tao, di ba? Meron pa ring matitino, di ba? Julito Rubilos, shout out ah. Dapat yan, ipakita ni Marcos government, kaso na yan para madala, abusado na yan, totoo. Ladies Anita, shout out ah. Magandang gabi Sir Rox, and to your loving wife and cute na apo po at lahat ng mga viewers ng programa mo na pawang sa katotohanan. God bless po. God bless, Ladies Anita. Salamat ha. Ladies Anita ulit oh. Naway ikulong yan. Mga nag-post yan. Baborn ni PBBM na peke. Kaya biglang binura nila lahat na sa takot, booking. Maglabas ka to mga daily shit. Maglabas na kayo mga daily shit, sabi niya. Al-Ulalia, shout out ha. Sabi nga ni Doc Toto Kausing, totoo man o hindi, yung edited video, dapat magpa-drug test or national television si BBM nang matuldukan na yung issue na yan. Ano man ang resulta, sumuporta na lang ang taong bayan. Good day, Sir Rox, at sa mga ka-warriors. God bless. Di nga pwede Al-Ulalia eh. Bakit ka mo? Yun ang gustong mangyari ni Digong. Diba? Eh di pag nagpa-drug test si Bongbong di parang utu-utu. Sabihin natin nag-negative. Sabi ni Digong, utu naman to nagpa-drug test. Pag nag-positive, di panalo pa rin si Digong. Walang panalo si Bongbong eh. Lenny ho tayo mga friend. So gusto mangyari ni Digong, walang panalo si Bongbong. Agatalo, di ba? Kumbaga sa Kare Cruz, doble kara yung coins ni Digong eh. Di ba? Shout out Ted. Sumagot si Ted eh.
Kung gusto ni BBM public drug test, desisyon na ni BBM yan. Pero para sa akin, iniinsulto na siya ng peking polvoron video. At pinagsabihan ni Digong na magpa-drug test, susunod siya. Ano yan? O yun, di utuan na lang. Dapat si Digong ang magpa-drug test dahil siya ang uto-uto. Yun to. Ito si Nano Wali. Welcome to the club. Sumagot siya eh. Sana sinabi nyo din yan ng pinaguhubad ni Trillanes si Pulong para pakita yung likod. Anong sabi ni Pulong? No way. Pinilit ba ni Trillanes? Di ba binatikos nyo pa si Trillanes? O di ba? Raul Villanada, shout out ha. Greetings Kuya Rox at sa inyong may bahay. God bless you always. God bless Raul. Raul Villanada ulit oh. Nako naman si Secretary Gibo. Giba na naman. At ngayon ninyo lang nalaman na may destabilization. Ayan na nasa harapan naman natin. Oh, di ba? Raul Villanada ulit oh. Napanood ng maraming yan dito sa inalalagyan ko. Marami din ang nagsasabing fake. Ako walang panahon dyan. Visit. Raul Villanada ulit oh. Bago pa yan. Yan din ang ginawa nila kay De Lima. Oh, di ba? Elizabeth Iscare oh. Naku, Xerox, dapat lang talaga kumilos na ito si BBM para matigil ng kawalang yan ng Alipor si Digong at malamang pati si Kibuloy para ibagsak o mawala ito si BBM sa poder. Pwede namang pailalim itong kumilos si BBM, di ba, Xerox? Kaya timing ito, yan ang hirap kasi sa katandem niya na si Sara. Akala kasi nitong Sara, weak leader ito. At kayang-kaya niya itong paikutin. Baligtad ang nangyari. Totoo, yun ang akala talaga ni Digong. At parating sinasabi ni Digong, ano yan? Sige, hindi nga nakatapos ng pag-aaral yan. Ganun mo isang gago. O yan, paano yung mga nakapaligid dyan? Diba? Elizabeth Iscari ulit, mga bar-top notcher. O, diba? Ikaw, Gong Slig, wala na talaga ang unit team sa Rox. Di talaga magkakasundo ang dalawang evil. Kaya lang, mas evil kasi yung isa. Kaya, mas okay na din yung less evil, di ba, Sir Rox? Sinabi mo pa. Yan ang sabi ni Kapersi. Sumagot si David, David Alin Mendoza, shout out, May kasabihan po kasi na ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. At saka di na po makapaghintay ang mga dutae na makapwesto ulit na walang makakakontra sa mga kagustuhan nila. Totoo yan, David. Isipin mo, kung naging si Sara Duterte naging secretary ng Department of National Defense, todas, mother pati daughter. Matagal nang wala na sa pwesto si BBM, di ba? Oh, di ba? Tsak na babaliktad na di ba? Mabuti na lang di nilagay ni Marcos ito sa Department of National Defense. Talagang matalino rin itong mga Duterte, Kalay mo yun ang gusto nila kunin, Department of National Defense. Talagang ang tingin nila kay Bongbong talagang tanga, no? Hindi ba? Yun Mantakin mo kung sinunod, baka yun nga ang usapan na sinasabi nito si Sara na, ba? May usapan di ba? Parang hindi yun siguro usapan. Kaya nung nanalo nga silang dalawa, usapan ako ang Department of National Defense, ikaw presidente di ba? Sabi naman nung mga Wibulong Brigade ni Marcos, balo ka ba? Di sandali ka lang, siba ka sa pwesto dyan. Kukuditahin ka niyan. Pag nagkamali ka dyan. Di ba? Okay. Shirley J. Sir, shout out Sabi niya,
Maliwanag na fake ang video na yan, Karoks. At dapat talaga na may yan, at dapat talaga sa mga yan, kasuhan at patikimin ng malupit na kaso. Bakit kasi hinahayaan nila na katak ng katak yung mga zombies na yan? At pati yung mga attorneys na yan, padisbar na yung mga yan. Naturang mga attorney na kapag nagpapabudol kay Maharlika, ay nako, ang pera nga naman, pag pinagalaw, maraming mawawala sa sarili. Totoo yan, Shirley Jason. Ladies Anita ulit, oh. Good night, Sir Roque, at sa inyong loving wife, family. Lahat ng masugid na viewers mo po. God bless po. God bless, Ladies Anita. Sumagot si ka lahat niyo. Ladies Anita, good night and God bless din sa iyo. Miss Ann. As always, sana happy and safe ka palagi. May you sleep like a baby. And may you have the sweetest of dreams. Oh, di ba? Federico Mandak, shout out Ang masasabi ko lang, hanggat itong si BBM ay binabaliwala ang ganitong paninira, hanggat hindi siya gumagawa ng aksyon na kasuhan ng mga taong ito, hindi ito titigil. Hulihin at kasuhan lalo na yung butanding. Dahil kung hindi isipin ng tao na totoo ito, sabi nga yung pananahimik ng isang tao sa isang akusasyon ay parang pag-amin na din na totoo ang pinagbibintang sa kanya, di ba? Totoo yan, Federico. Totoo yan, no? Pero baka inaantay na lang yung ICC, tapos silang lahat. Malamang sa alamang yan, ha? Siyempre, unahin mo yung ulo. David Allen Mendoza ulit, oh. Oy, napanood ko si Bad kanina, ha? Mukhang nagbiyahe na ng Germany yung buong pamilya raw dito si Sara Duterte, ha? Sa kasagsagan ng bagyo. Ha? Oh, kanina napanood ko. David Allen Mendoza ulit, oh. Magandang hapon po, Karoks. Halata naman na peke yung video na pinalabas. At akala kasi ng mga ito ay 2016 pa nabudol ni Duterte ang karamihan ng mga Pilipino. Dapat ngayon ay hulihin na yan si Roque para madala naman. Sa totoo po, ay naawa ako dyan kay Roque. Biruin niyo po, nadikit kay Duterte ay nagkaganyan na. Totoo! Sabi ko nga sa wife ko, kahit siguro pakainin ng dumi ng tao yan ni Duterte, ay kakainin ni Roque. Yan sa laki ng nakulimbat niya sa bayan. Sigurado yan, David. Jerome Sausa, welcome to the club. Good evening, Sir Rox. Wala lang sa akin, di ba? Metrol Farm, BBM, inaani na siya. Kagatan na sila. Kakagatan na nga sila. Rodelia Alpilor, shout out Tama po kayo, sir. Grabe talaga mga gumagawa ng kagaguhan niyan. Pero sir Rox, tukoy na daw nila. Tama ba, Sir Rox? Yan lang po at magandang araw or gabi sa inyong lahat sa mga kabosing. Ingat po palagi tayo. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Ted ulit, oh. Ipahuli at ikulong si Harry Roque at iba pa na nagkakalat ng video peke ni BBM na nagpupulburon. Oh, di ba? Marilo Pabianak, shout out Good night po tayo at sa mga ka-warriors. Tumatagal lalo lumalala ang kampo ni Dutz. Kaya dapat magpakita na ang gobyerno ng mahabang pangil para naman matapos na itong kaguluhan nila sa ating bansa. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Pabian. Dapat naman po talaga tayo magpayo sila ng tama sa presidente. Hindi yung may pinoprotektuhan sila na mismo mga akusado. Ay, umayos na po ang takbo ng isip ninyo, mga nasa gobyerno. Nakakasawa na din puro kayo preskon. Walay pa rin nahuhuli sa mga kawatan. Bawas-bawas naman. Pagkurap ng pondo ng bayan. Yun nga ginagawa, nak. Jeff Ramos, nak, shout out Jun Lagon, my friend, shout out. Pastor Jun Lagon. Johnny Bigod, oh. Gandang gabi ka, Roque. Sana nga totoo na itong sinasabi mong tapos na ang mga Duterte at maaresto sila. Dapat lang mawala sa pwesto itong mga Duterte at magbayad sila ng mga kasalanan nila. Hindi ba?
Malamang. Yun ang mangyari dyan. Si Rapin Divina, welcome to the club. Ha? Sana kung sino ang mastermind ng napogo na yan, ang dapat tumbukin at dakpin. Kasi hindi maganda ang kanilang gawain. O, diba? Jaime, shout out. Talagang mahilig sa pulburon si Marcos Jr. Totoo yung Karoks. Pero hindi coke, kundi yung tunay na pulburon. Kaya nga, siya utak pulburon. Visit. Jaime ka. Jaime Catalan. Shout out, sabi niya. Karoks, ang lahat ng yan ay kagagawa ni Duterte. Ang tanong, kailan mamamatay si Duterte? Ang tagal naman. Hinihintay na siya sa impyerno. Sana isama na niya si Sara. Karoks, hinihintay mo rin yun, di ba? Aminin, patay tayo dyan, Jaime. Katalang ka. Ay! Meron ako napanood, mga pre na. Si Jim Puet daw, na-stroke. O, di ba? Parang nakakarma na raw ayon sa vlog. O, may malamang, di ba? Dapat sana, mga boss, pag mga ganito na edad, kumbaga sana may Alzheimer na yung mga... Ba't sunod pa na sunod itong mga militar dito kay si Jim Puet, no? Tsaka yung putik yan, no? Dapat hindi na sinusunod yung mga ganyan. Dati, umaalis na yan, eh. Tignan mo si Biden, di ba? Umalis na siya. Hindi na siya lalaban sa pagka-presidente, di ba? Yung babae, yung vice president yata, ang kalaban ni Trump. Sabi ni Trump, kayang-kaya ko yan. Tignan natin, Trump. Rolando Gutay, shout out. Kung si Harry Shoke ang nagpalabas ng pulburon video, sigurado pulburat yan. Ben Torres, shout out. Si Bongbong, drug user. Si Digong, drug dealer. Patay tayo dyan. Tama ka, Ben Torres. Ben Torres ulit, Lumang issue na yan, droga-droga na yan. Ibinoto na nga siya ng mga tao kahit alam na nagda-drugs. Diba? Yan nga sinasabi ko, eh. Noong pa sinasabi ni Digong yan, diba? Ang problema, partner ni Sara, diba? Di pareha sila sigurong magamit. Ben Torres ulit, wala nang tatalo sa kasamaan ni Digong. Sana wag nang makabalik, diba? Friend Shervin Sapeda, shout out, Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo, mga boss. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, shout out sa inyo dyan sa E3. Sabi ni Prince Shervin, Naku, ayan na naman po tayo sa pulburonic issue. Pero bago pa po ako saniban ng Topak Rox, ako muna po ay babati sa lahat po ng aking mga ka-Team Rocky Warriors ng isang nag-iinit na mapulburong pagbati sa inyong lahat. Sir Rox, ano ba naman yan? Ano po? Talaga tong mga pesting yawa ayaw magsipanahimik. Aborito na nga sila, Tia Delica, kung paano nila makakabalik sa pwesto, eh. Lahat na ginagawa, di ba, mga boss? Tia Delica? Lahat na ginawa, wala naman sila makakuhang suporta maski na sa Boy Scout, wala. Diba? Di ko po talaga alam ano ba talaga ang kanilang mga hidden agenda. Yun nga, Tia Deli, ang mapatalsik si Marcos at iuupo yung prinsesa ng Davao. Ang lalakas ng loob magpalabas ng pulburonic dahil may gusto daw silang mapatalsik. Itong si Butanding na super walastik, ang kanyang pambato, ayaw tumahimik. Video daw ni Kuting na siya daw ay adik pero may nag-warning, talagang malupit. Ang mananagot daw, pasaway na lintik, kaya may ultimatum, tuluyan ng nabwisit, hintayin ang ganti, parusang malupit. Si Butanding Shoke, puwit na nagiinit. Wala daw siyang pake, kahit pa nagalit sa totoong subject ay magulong topic. Hindi bali na raw na siya ang maipit, ang peking video, siya niyang igigiit. Pero ang tanong ko, dadapat subalit, meron bang hustisya tayong makakamit? Puro lang ngaw-ngaw itong mga lintik. Sino ba naman ang di mabubwisit? Totoo yan, Tia Dede, putik yan. Dapat lang talaga silang
sila ang tumalsik, ayaw tantanan, ayaw manahimik, gustong mapasibat itong si Bionic. Si Bionic, wala nang magawa, kundi ang magalit. Ang payo ko ngayon, tanging masasambit, huwag nyo nang hintayin ako ang magalit, di ko matansya, betlog mo'y mapitik. Ay, Tia Deli ka. African Sai, shout out. Reynaldo Gonzalez, shout out. Ay, Tia Deli, salamat ulit ha. Reynaldo Gonzalez, oh. Yari si Rocky dyan, pagdating airport niyan, uhulihin na yan. Pinakamaganda, Rocky. Huwag ka nang umuwi Pilipinas. Abogado ka, di mo alam kakaharapin mong kaso. Sasayaw-sayaw ka pa Amerika at Canada. Ang ikakaso sa'yo, kabubukan. Ha? Misael Edwin, my friend, shout out ha. Salamat ulit, friend, sa totoo lang. Ano to? Reynaldo Gonzalez ulit to. Aaresto na daw, Roque, pagdating airport. Ikakaso, di pa tuli. Ano? Meron bang ganun? At malapit ka nang humimas ng rehas at di natubo. Renato Messina, shout out. Good AM, Karox. Miss your program. Na-miss ka rin namin, ha? Renato Messina ulit, ha? Very familiar sa akin ang face ni BBM. Bilugan. At yung nose niya ay ganun din na typical na Pilipino. Smiley siya, ha? Hindi, saka yung buhok. Walang ganung buhok si BBM, Renato. Parang nagpagupit kay Mang Kepo, eh. Renato Messina ulit, oh. Tama si Gibo. Mga swapang, mga sarili at karumaldumal ang mga kampon ng demonyong si Digonggong. Jaime ulit, oh. Karox, kinausap pala ng China si Duterte after ng SONA. Sabi daw ng China kay Duterte na lakarin niya na maibalik ang Pogo. Umangal daw si Duterte. Paano daw niya lalakarin? Hindi na nga raw siya makalakad. Dapat gapangin, di ba? 3JC Hope, shout out, ha. Xerox, late na akong nakakomment sa vlog mo. Sobrang busy ng lola mo. Patay tayo dyan. Tawa ka na. Nag-impake ako. Sobrang init ng mga usapin ngayon dyan sa Pinas. Makapagbakasyon sa Europa. Baka bakasyon lang yung friend ko, ha. 3JC Hope ulit, oh. Xerox, ano naman itong ginagawa ng RTIA about a minor na pinalabas ang indecent video sa kanilang YouTube channel? That's a violation of BAUSI. Attorney Claire was explaining it on her blog. Sana matapik mo ito. Kasi sobrang itong RTIA na ito. Wala na silang pinalalampas basta for the views. Kahit minor children, talagang pinapakita nila sa show nila. The authority should look into this. Nako, Friend Jane, ha? Attorney Libayan is the name. Tsaka Attorney Claire Castro. And many more. Hindi na ako ano dyan. Pero masasabi ko lang dyan. Totoo ang lahat ng nilalabas nila, Attorney Libayan, tungkol dyan kay Tulfo. Yun lang yun. Diba mga boss? At lintik ang ano yan, ha? Yan daw ang humahabol kay Sara ayon sa Sulbi. Sa pagkapanggulo. Ay, nako. Ewan. Ay, mission accomplished mga boss, ha? Hanggang bukas po muli. Halo-halo yung topic natin ngayon. May showbiz, may ano tayo, di ba? Kalat ni. Dapat parating mananalo yung ulo sa taas kaysa sa ulo sa baba, ha? Yan lang masasabi ko. God bless. Good night. Oy, Brother Elias Istio, shout out.
Mirna Regalado, Adoracion Timaranang, shout out sa inyo mga boss.